halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ibaha. Dos por dos. Dos por dos. Flash Report. Flash Report. 5 minuto na lang, alas 7 na ng umaga, may flash report. Mula sa Senado, si RH28 Raymond at Bas. Come in, Raymond! Papa Jerry, tatanging walang impeachment trial sa araw na ito at wala ding sesyon ang Senado. Ito ang inanunsyo ng pamunuan ng Senado dahil nga sa masamang lagay ng ating panahon. 6:43 nang nakita ko lumabas itong anunsyo ni Attorney Renato Bantog Jr., ang Senate Secretary at sabing Clerk of Court ng Impeachment Court. Ang abiso ni Senate President Sherwin Gatchalian, work from home ang lahat ng mga empleyado ng Senado. Bagamat isa ako sa mga maagang dumating sa grounds ng Senado, Aba. color ko, hindi nga pag Monday. Oo, andyan ka na pala. May Antindi, dinahanan mo yung mga baha Oo. sa Aguinaldo. Oo, medyo. Dito naman sa dinaan natin, galing tayo sa Cavite, ay hindi masyado dito sa lugar natin. Hindi ko lang alam dito sa Aguinaldo Highway. Pero dito sa Senate Ground, may truck na ng catering dito. Paano kaya ito? Nako, Ay, nako. yun nga pala. Oo. Dali na lang mo dito sa DCRH. Oo nga, tayo na kamo bahala dyan. Ako Oo. O kaya dalhin sa mga naapektuhan ng baha. Hindi, dadali sa DCRH. Kami na bahala mag-distribute. Kami na, dalhin natin sa Bacoor. Si Mother ay kahit daw malakas pa ang ulan, pero mukhang okay na raw sila dyan sa Bacoor na nalubog sa baha. Raymond, kayo ba doon sa lugar ninyo? Di ba Cavite ka rin? Oo, pero dun sa area namin, medyo okay naman yung lugar namin. May mga barangay din lang na talagang mga dati naman na mga low-lying area. Oo. Kaya lang talagang naobserbahan na medyo mabilis ang pagtaas ng tubig sa ngayon. Kapag ganyang mga baha, talagang hahanapin mo yung mga flood control project. Maalala mo yung congressman saka senador. Sino bang, kumusta ba si Governor Ayong Maliksi, Raymond? Hindi na. Epi Velasco na. Napalitan na ba? Oo. Si Mario Jose po. Si Governor Epi. Governor Epi Velasco nga pala. Sino ba governor ngayon dyan? Oo nga. Oo, sino nga? Si Governor Abeng Rimulya. Sino? Ni, Abeng. anak nito ni Ombudsman Boying Rimulya. Hindi natin naririnig eh.
Oo. Di ba dati, kilalang kilala Si natin. Sec John Vic, Si John Vic, napaka-listo niyan pagdating sa... Cavite Governor John Vic Remulla, Oo. di ba? Cavite Governor Ayong Maliksi. Yan, Cavite Governor Ramon Revilla. Ayan, Cavite Governor Epe Manco Velasco. Oo. Tapos ito, Ngayon, Apeng? Apeng. Abeng Rimulya. Oo, Abeng. Hindi natin masyadong Bata pa, Kuyang? Bata pa ito, mga nasa may 30 lang yata ito. Bata pa. Minsan nga bisitahin mo, Raymond, bilang isang Kabiteño. at kumustahin mo lang at sabihin mo lang na Constituent mo ako. gusto ko lang malaman mo na constituent mo ako. Gusto lang kitang makilala dahil hindi kita nakikilala. Sabihin mo. Hinahanap ka ng mga taga Maragondon. Mga katipunero pala. Hindi, paano nga yun? Hindi, naalala ko tuloy yung yung catering. Nag-alala ako doon. Alam mo naman, may Nako. catering business ako. Oo nga, ano. Kaya... Alam mo. Paano yun? Naluto na yan. Oo. Oo, kasi di ba itong yung para sa hindi naman lang solo kasi ng launch ng Senado ang food supply kahit may mga catering na galing sa labas. Ito hindi natin alam kung anong gagawin sa mga ito. Dito na yung mga gamit yun nakikita ko mas bababa na sana ayun na lumabas yung announcement. So tigil ngayon ito. Hindi, sabihin mo lang, Raymond, na tayo'y concern lang. Concern lang tayo. Hindi tayo interesado. Pero concern lang. Sa mga niluto nila. Ano ba mga inuulam niya kapag may impeachment? Mga pangkaraniwan. Depende kasi kung ano yung nagugustuhan at mukhang may mga request naman. Depende yung mga requesting niya. Hanep, may request. Pa pala, ha? Oo. May request. Nung araw tayo sa Senado, Congress, naaabot-abutan lang tayo nung... Stab lang tayo. Meron lang stab galing kay Diwata. Ayos. Di ba? Sa Congress. Ngayon ba, nasasama ba yung mga guest at mga media sa nababagi? Sa rasyon. Sa catering? Minsan. Oy, Senate President Sherwin Gatchalian, magandang morning. Ayan. Oy, thank you, Raymond. Maraming salamat. Sige, Kapiling ka, Jerry, inulit ko natin, wala mo ng Impeachment trial. Wala ding sesyon dahil work from home ang mga empleyado ng Senado. Ito si RH Conte, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Paranghet, take it away. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan,
Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Oh, so good! Pagmeo sa tanghon, so bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami. Pagmeo sa tanghon. Kumeas Sotanghon. So good! Sotanghon! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalidman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ha! Sarap kumain ngayon kapag umuulan. Parang napapalakas akong kumain pag ganitong Actually, ulan no? As pupunta ka sa Hey Beshi Cafe. Ay, naku, oo. Kaya lang, sarado ngayon. Bakit naman? Tagulan malakas. Beshi, bukas ba tayo ngayon, Beshi? Beshi Mabel. Actually, kumbachero, Ate Mabs, good morning. Naalala ko lang, ang mga nasa restaurant business, yung services yan services. Kundi yan, dapat inaalala mo rin ang kanilang kapakanan ng mga workers. Para silang mga sundalo, para silang mga pulis na yung iba hindi makapasok at pwedeng hindi pumasok, sila hindi. Yun kasi dapat mayroon silang pinagsisilbihang sektor, di ba? Yung services sector. Parang tayo. Habang ang lahat walang pasok, tayo mas lalong kailangan pumasok. Totoo. Sa ganitong sitwasyon. Ganon din pala ang nasa ganyang restaurant. Ano ba tawag sa ganyan? Services. Services yan. Ang Katonyings ba bukas ngayon? Bukas. Bakit naman? Ay,
Beshi, bukas tayo ulit. Nainggit eh. No? Na medyo, totoo yun, especially nga, yung binabanggit natin kanina, yung pinagtatrabahuhan, yung place of work ng mga kababayan natin, walang baha. Pero yung panggagalingan Pero nila, yung panggagalingan, oo. Yun. Kaya napakalaking bagay na may zoning din eh. Halimbawa kung bachero, may trabahador ka. Kami, meron kaming katunying sa Tagaytay. Ang pinipili namin ng mga empleyado na tinatanggap namin pag may nag-a-apply, kung maaari taga-Tagaytay lang din. Para kung magkakaproblema, pwedeng umuwi sila kagad o kaya kung may ganitong sitwasyon, makakapasok pa rin. At makakapasok at makakauwi ng ligtas. Yan ang importante. Ay, kumusta ang mga taga Romblon? San Andres, Romblon. Binabati kayo ni Kuyang Edgar Movido. Binabati niya kung batsero yung isang magiting na pulis dyan. Ang pangalan ay si Major Nenat Hermoso Publico. Si Major Publico, nakapo-promote lang pala sa pagiging Major, sabi po ni Kuyang Edgar Movido. Si Kuyang Edgar Movido. Ayan, papasyal lang sa Romblon. Ilang dukwang na lang, nandun sa Boracay. Kaya nga congratulations daw sa inyong well-deserved promotion from captain to police major. Major Nanette Hermoso Publico ng San Andres, Romblon. Publico. Yan ba taga Baguio ba yung asawa niyan? Taga saan ba, Kuyang Edgar? Pero ang malinaw daw, ito'y matagal ng taga-subaybay ng 2x2. Ayun! Major Nanette Publico, congratulations! Magandang morning! At magandang morning sa inyo dyan sa mga taga San Andres, Romblon. Magandang morning din, kumbachero, kay House Majority Leader Sandro Marcos. Si Madjo. Oo. May binabasa akong article, kumbachero, at ipinagtapat niya, humihingi pa nga siya ng dispensa sa kanyang ama na kinailangan niyang ibunyag ito. May ginawang pagbubunyag. Ang pagbubunyag. Ni Congressman Sandro. Inukwento po ni Congressman Sandro na nung daw pong panahon ng kampanya sa presidential election ay humihingi sila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nagpunta raw silang mag-ama sa Malacanang. Ito po yung kwento ni Congressman Sandro para makausap ang Pangulong Duterte. 2 oras daw sila naghintay. Hindi daw sila nilabas ng Pangulong Digong Duterte. Pero ang pinalabas, 3 opisyal. 3 opisyal nung nakaraang administrasyon. At yung isa daw doon ay may position pa ngayon. Ay incumbent, nakaupo pa ngayon. Ang hinihingi daw, kapalit ng suporta ay sila maglalagay ng executive secretary, sila maglalagay ng House Speaker, at sila din maglalagay ng Senate President at iba pa. Simple lang naman pala. Madali lang naman pala yung simpleng hiling lang naman pala yun. Simpleng hiling lang. Kaya sabi ko, ano kaya ang dating sa publiko nitong pagbubunyag? Ayan ay interview kay Congressman Sandro Marcos. Parang ang premise ng kumbachero ay parang noong pa man daw nahiwatigan niya na ang unit team ay talagang mabubuwag dahil dun sa mga ganong style. Subaybayan natin ang mga susunod na kabanata. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Yung mga bumaliktad na mga maleta boys. Oo nga pala. Na binawi na yung kanilang mga sinasabing tungkol kay BBM, tungkol kay Saldico, tungkol kay former speaker Martin Romualdez. So, ano na mangyayari kaya dun? Baka kasuhan sila ng forgery. Ano ibig sabihin nila? Na wala talagang flood control scam. Parang ganon.
Parang, walang katotohanan lahat nung sinabi nila. Nahihilo na ako dun sa... Nalilito nga ako eh. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko sa mga yun. Asa na ba tayo? Ngayon? So parang, at kung hindi totoo yun, ba't nila sinabi yun? Oo. May nag-udyok, may nag-sol-sol sa kanila, o may nagbayad sa kanila? Kaya nga pero dito, kumbachero, lalo mong ma-appreciate, sino nga yung nag-file ng bill dati, kumbachero, na gusto niyang taasan ang parusa sa mga sinungaling. Sa mga sinungaling, yung perjury, yung pine-perjure nila yung kanilang mga sarili. Yung mga nagiging, tawag doon? Nagiging hanap buhay ang paglalabas ng testimonya. Oo, kasi paging nasa Biblia yan maging false witness ka ay isang malaking kasalanan. Dito po sa atin kasi, ang pagiging, ang perjury yata tatapikin ka lang sa, wag mo na ulitin ha? Parang ganun lang yata parusa kaya maraming gumagawa. At kumikita yung iba. Oo. Diba? Kaya malilito ka talaga kapag ka may isang magsasalita, sabi mo, ano kaya ito? Totoo kaya ito? Tapos pag bumaligtad, hindi pala totoo. Paano ngayon? Alin ang totoo ngayon doon sa dalawang sinabi niya? Correct. Hindi mo na alam. Napakahirap. Di ba? Naalala ko na, kumbachero, kaya natin napag-usapan yan, yung kay Congresswoman Laila de Lima. Di ba, nung inabsuelto siya ng husgado dahil yung testigo laban sa kanya, bumaligtad. Sabi, hindi totoo yung mga pinagsasabi namin nun. Under duress lang. Mahirap yung ganun. Anyone can stand witness against anybody. Pagka ganun, pag nasira na yung pangalan nung... Wala na, hindi na. Sa atin pa naman, kumbachero, kung sino yung mauna, yun ang pinaniniwalaan. Totoo yan. Tinan mo, ano nangyari kay Senator, kay Congresswoman Laila de Lima? Hindi, kung ilang taon siyang nakulong dahil doon. Di ba? Hindi na maibabalik yun. Exacto. Kabuti na lang at naka-recover at ngayon ay party list representative. Tama ka, kumbachero, yung nawalang panahon sa kanya. Panahon, saka yung kalayaan, kumbachero. Yung kalayaan, ma-deprive ka ng yung liberty. Dahil sa mga testigong hindi pala totoo mga pinagsasabi. Hindi lang yung kung nawalang serbisyo niya sa gobyerno, kung talagang kahit sa ibang tao kundi yung sa personal mong buhay. Personal talaga. Personal mong yung love life mo, di ba? Ano naisip yung love life? Di ba? Nakakulong ka tama. Kung may anak. Di ba? Ikaw kumbachero, lagi mo iniisip yung dapat nakapaglingkod sa bayan, na dapat tama. Hindi. Dapat bukod doon sa mga bagay na yun na hindi nagawa ng isang taong nakulong, bukod sa paglilingkod sa bayan, yung sa sarili niya. Ano yung pag-ibig? Tama yung kayo, puro kayo seryoso. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 3 patay sa landslide sa Baguio City, di bababa sa 5 ang pinag-aanap pa. Metro Manila, karatig probinsya, nasa orange rainfall warning. Iba't ibang lugar, baha pa rin. Level ng tubig sa Marikina River muling tumaas, balik sa second alarm. Impeachment trial ni VP Sara kansilado ngayong Lunes.
DSWD itinaas sa red alert status, higit sa 5 bilyong halaga ng tulong at standby funds nakahanda. Senator Alan at Pia Cayetano kapwa ay dinadawit ni Senator Ping Lacson sa multibilyong pisong insertion sa Taguig. Pag-iimprenta ng mga balota para sa special elections ng Dasmariñas, Cavite natapos na ng COMELEC. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Sa detalye ng mga balita, natabunan ng landslide ang 3 bahay sa Gisad, Surong, Baguio City sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office, nangyari ang insidente bandang alas 7 kagabi. 12 tao ang iniulat na natrap sa mga natabunan kung saan nailigtas ng 4 habang 3 naman ang iniulat na nasawi. Patuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 5 nawawalang individual kabilang isang 2 taong gulang na bata. Patuloy na makakaranas ng malakas na pag-ulan ang Metro Manila at karatig probinsya ngayong araw. Ito'y matapos isailalim sa orange rainfall warning ang Metro Manila at iba't ibang bayan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas at Tarlac. Samantala, sa monitoring ng mga MMDA Metro Base bandang alas 6 ng umaga, patuloy na nararanasan ang gutter deep na pagbaha sa ilang bahagi ng Roas Boulevard. Nananatiling sarado sa lahat ng uri ng sasakyan dahil sa gabinting pagbaha naman sa G. Araneta sa Quezon City. Suspendido po ang number coding sa araw na ito. Muling itinaas sa ikalawang alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. Tuwing makaraang pumalo sa 16 meters ang water level sa naturang ilog. Andon mismo ang ating RH reporter na si Edniel Parosa. Edniel! Kamin Edniel! Kamin Edniel! Makulimlim at maambon pa rin ang umaga dito sa lungsod ng Marikina, Jerry at Anthony. Dahil yan pa rin sa effect ng hanging habagat. Alam nyo, sa loob ng 7 araw o 1 linggo, ang binabanggit ng Marikina City Government ay wala silang naitarang significant floodings dito sa syudad. Sa kabila ng walang puknat na pag-ulan, dulot pa rin ang sunod-sunod na bagyong Luis, Maymay at hanging habagat. Maliban yan, dito sa nangyari sa Barangay Malanday at Barangay Tumana, kung saan tayo naroon sa mga oras na ito. Isinisi ito ng pamahalang syudad sa hindi gumanang pumping station, Jerry at Anthony, na nagpabaha dito sa binabanggit nating mga lugar. Makikita dito sa mga footage natin ngayong umaga na kulay tsokolate pa rin itong tubig dito sa may Marikina River na bumaba na ng bahagya kanina. First alarm madaling araw pero waling tumaas sa 16 meters o ikalawang alarma. Pero kahit mataas itong ilog, Gerard Anthony, mapapansin nyo dyan sa mga kuha natin na yung mismong level ng Marikina River ay hindi umaapaw o umaabot dito sa mga residential area. Kaya laking gulat na lamang ng Marikina City Government, maging ng mga residente na kahapon, araw ng linggo, ay ilang mga kalye nito ang nakaranas ng mga pagbaha o pagtaas ng tubig. Dito nabatid dasagsaga ng malakas na ulan kahapon, Agosto 9, hindi pala gumagana itong pumping station. Oh, ganon. Dito sa Barangay Tumana. So, bakit daw? Bakit? Ibig sabihin, itong baha na naranasan ng mga residente kahapon araw ng linggo ay hindi dahil sa spillage o dahil sa pag-apo ng Marikina River, kundi diretso na mula sa ulan at hindi mapampalabas dito sa daluyan ng tubig. Patuloy na inaalam mo, iniimbestigahan ng Marikina City Government kung bakit hindi gumagana yung Tumana pumping station. Pero batay doon sa mga inisyal na impormasyon grabe yung basura na in-expect naman sa isang pumping station sa paligid ng nabanggit na instrumento. Mabuti na lamang at kagabi ay nagpadala ng mga mobile pumps ang Department of Public Works and Highways, maging ang Metro Manila Development Authority upang tumulong sa pagpapahupa ng baha
dito sa Barangay Tumana at maging doon sa mga adjacent barangay na Barangay Nangka at Barangay Malanday. Kaya ngayon dito sa ating live video, papakita ko lamang ang Jared Anthony sa ating live. Ito na yung sitwasyon dito. Mataas na lang yung Marikina River na second alarm, pero hindi siya umaabot dito sa mga residential area dahil doon sa kanilang pinaka-river wall. Oo, ang galing. Mapapansin nyo doon sa bandang malayo, sa bandang gitna nitong live video natin, yung kulay orange na gusali na yan yung hindi gumagana na pumping station. Pero sa tabi niyan ay yung maliit na mobile pumps na nakatulong na. At ngayon ay nagpapahupa ng baha dito sa Barangay Tumana, Barangay Nangka at Barangay Malanday sa lungsod ng Marikina. Kaya pala kahapon si Congressman Miro Kimbo nagpunta diyan diyan mismo sa pumping station, nag-live siya diyan na Edniel, galit na galit. At ang magsusumbong daw siya. Ang tinuro niyang kontraktor ay JD Legaspi ba? JD Legaspi. Oo, ang kontraktor, sabi niya pinabayaan nila. Alam na nilang hindi gumagana kagabi, hindi pa nila ginawa ng paraan. Sabi. Ayun, nako. Parehas ngang nagpasaklolo pa sina Congressman Miro Kimbo at syempre LGU sa MMDA, maging sa DPWH na mabilis namang tumugong din. Pero tama kayo, ilang taon na natin pinag-uusap o isang taon na natin pinag-uusap mahigit itong flood control issue. At itong Barangay Tumaran, notorious ito, Jerep, at laging binabaha kapag ganitong panahon ng tagulan o panahon ng hangin bagay. Pero confident sana sila dahil mayroong pumping station na gumagana dapat supposedly. Pero kahapon ay bigla na lamang itong hindi nag-ooperate. At yan ay sinisilip ka ng ating authorities sa mga oras na ito. Pero ang good news natin ngayong umaga, bago nyo lamang ako tawagin, ay medyo gradually baba ulit yung Marikina River. Nasa 16.1 meters na lamang as we speak. Pag sumapa ito ng below 16 meters, ay bababang second alarm. First alarm na lamang itong antas sa Marikina River. At kung papansin nyo sa ating live video, tumigil na rin ang bahagya itong malakas na pagulan at pa rin. Kaya sana mga residual lamang na tubig mula sa bundok ang buwaba. At pag na madagdagan pa, dulot ng mga malakas na pagulan, ay ukada ito na Lunes, Agosto 10. Live mula rito sa lungsod ng Marikina. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Pangunahing balik. Bachero, si Senate President Sherwin Gatchalian nakikinig pala sa atin doon sa Chibog. Sa catering niya sa Senate. Sabi, and di ba nabagit natin, nandun na yung catering. Sayang. Sabi niya, no problem. Normally, dinidistribute sa frontliners ng Senate. May mga guards pa naman doon. Mga gwardiya. Naku, swerte naman ng mga gwardiya ngayon. Ayaw Yung kinakain ni Prosecutor Jerville, Congresswoman Jerville Luistro, makakain niya rin. Sabihin niyo, hanggang hapon yung serving. Yung kinakain ni Attorney Michael Poa, matitikman niyo rin. Ayan. May nanalo na! Yan. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Yan sa asang nga Sherwin, Palanan, Barangay Palanan, Makati. Sherwin, go go go! Anthony, Jerry, ano ba naman yung napakalapit din ng DZRH sa Senate kung sobra-sobra yung papadala pagkain ng catering. Andyan lang tayo, lapit-lapit. Pero speak of sarado ang Heibeshi ngayong araw. Sarado rin tong isa sa mga pamosong kainan, tong Sosings Karinderya dito yan sa Palanan sa Makati. Oo, dahil itong taga-ihaw ng Sosings na mahilig makinig sa DZRH, pangalan nyo, tatay? Sami Karaway po. Si Tatay Sami. Wala kayo pasok? Wala pong pasok, gawa po ng tagulan po. Malakas ang ulan, pero hindi naman nagbabudget sa inyo sa may Palanan, sa Dian. Hindi naman po masyado. O kasi doon sa may kabila lang, sa may Yapi Ocampo, yung nakakaranas ng pagbaha. Doon, gumabaha. Diyan, hindi. Doon. Dito, hindi. Yan, ganito kami sa Makati. Hindi nagbabaha. Yan. Tama? Tama pa.
Ayun. O pero sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Anthony Taberna at saka Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. Salamat po. Salamat. O, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Rain po. Rain, ulan. Dahil dyan meron kang medium component atid ng Astron, alagang maaasahan. Plus, meron kang bango ng 1,000 bulaklak kapag ginamit sa inyong mga damit anlawin. Ngayong tag-ulan, ang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn Purple Eternity, may utang ka ba? Wala po. Wala. So ngayon magkakautang ka, pwede ka na mangutang at pwede mong gamiting pantakip kapag sinisingil ka ng inutangan mo itong Deezer H umbrella yan ha. Hatid sa atin ng Deezer H Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi sa 2x2? Maraming salamat po. Maraming salamat din kaya Sammy. Maraming salamat Sir Sherwin. Maraming salamat din at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! 7:29 ang ating oras. Magbabalik kami. Kailan? yun lang. Hindi ko alam. Paringet, take it away. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm! Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fab Con. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunso
susunod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarilan, nagbukas din ang panibagong lugdo para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso sa DZRH, pangunahing balita. Kumbachero, napapansin ko ha,
Ang daming gustong maging healthy ngayon. Exercise, vitamins, healthy food. Pero minsan, nakakalimutan na nasing isang malaking bahagi ng katawan. Alam mo kung ano yon? Ano yan? Ang tiyan. Ay, oo. Sinabi mo pa, kumbatsero. Pag hindi maayos yung digestive system natin, pwedeng maapektuhan yung overall well-being. Kaya mahalagang alagaan ito araw-araw, hindi lang pagka meron ng nararamdaman. Kaya magandang idagdag po sa ating daily routine ang BioPro. Dahil yung BioPro ay meron pong 19 na probiotic strains na nagtutulungan para suportahan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platform. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inulunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari po i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. 7:39 ang ating oras. Punta muna natin ang evacuation center dyan sa Paco, Maynila. Aris 9, Tina Nolasco. Coming, Tina! Katunin, Jerry, narito ko ngayon sa District Welfare Office 5 sa Paco, Maynila. Isa sa mga evacuation center na pansamantalang tinuluyan ng mga binaha, partikular rito sa Barangay 738 at Barangay 800 sa kahabaan ng Tripadigalina sa ilalim ng Osmeña Highway. Sa panayam ng DZRH kay Sir Peter Pilata, Social Welfare Officer 1 ng MDSW Welfare Office 5, umabot hanggang tuhod ang baha sa nasabing lugar. Simula pa kahapon kaya't mabilis nilang inilikas ang mga nakatira sa nasabing lugar. Aabot sa 155 individual o katumbas ng 35 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan ngayon dito sa District Welfare Office 5. Naagara naman anyang nabibigyan ng pagkain, hygiene at sleeping kits ng Manila Department of Social Welfare. Bukod pa dyan ang mga nananatili sa mga evacuation center sa Barangay 101, second floor ng Office of the Vice President sa Tondo, Maynila at Baseco Evacuation Center sa Port Area, Maynila na may kabuang 837 individual. Samantala, gutter deep naman na baha ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Maynila, partikular sa Taft, sa Quirino, Padre Paura at maging sa Espanya Boulevard. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41 ang ating oras. Nasa linya natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning po, Katunin, kay Jerry, sa mga kababayan natin. Magandang morning po sa inyong lahat. May pasok ko ba kayo sa COMELEC? Ay, naka-work from home po kami, pero meron po kami work through ngayon. Yung sasama namin ng mga miyembro ng media sa ating pong mga data center. Ganun. Paghahanda para sa Bangsamoro parliamentary election. Saan po yung data center, Chairman? Apo, sa Makati po at saka po diyan sa may NAIA Terminal 2. Gusto po natin ipakita sa kanila kung saan po pinapadala yung mga results sa mismong araw na eleksyon. Dati po, sa Katunin, Jerry, ay ating na pong na-inspect yung pong tinatawag na data center 3 na kung saan naandyan po yung kung saan naman pinapadala yung para sa media, sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party at saka sa minority party. Yung iba medyo allergic sa data center, Chairman, ha? Dahil ang rinig nila sa project sa Clark, data center.
Pero ibang data center ito. Ay, opo, ito po at gusto natin ipakita, yun po yung kadahilanan. Dahil dati po, akala nila ay ang data center, doon daw po yung secret server na tinatawag. Ito po ay pasilidad para makikita nila yung level ng seguridad na hindi ito pwedeng mapasok ng tao at hindi pwedeng ma-compromise. Yung mga nakakaraan po kasing pag-eleksyon natin ng mga ilang taon na nakalilipas, hindi po kasi naipapakita ang data center at na parang ang dating lihim na lihim. Ngayon po, ayaw po natin ng ganyan. Gusto natin, mas palawakin yung transparency, ipakita sa lahat. At in fact, sa mismong araw na eleksyon, kami po ipapayag na meron pong mga representante ang iba't ibang grupo, sektor, kahit ang miyembro ng media, nandun sila sa mismong data center. Okay. May special elections yung gaganapin dito sa Dasmariñas, Cavite. Wala hong pagbabago sa schedule kahit na may mga nakaranas ng may mga napinsala ng kalamidad o pagbaha diyan sa Cavite. Yes po. Katunying ka, Jerry, tuloy na tuloy po tayo sa August 29 special election. Alam niyo po, diyan ay napakalaki ng voting population, 57,000 halos ang voting population ng buong Dasmariñas. Laki pala, no? Opo, bilang isang distrito lamang. At kami po, yan po ay manual na halalan, hindi po yan automated election. Ayun. Handa na rin po kami para sa pag-conduct na election natin para sa August 29. Isa pala sa kakandidato dyan, yung nakaupong mayor. Ang eleksyon ay para sa congressional seat na nabakante ni expelled Congressman Kiko Barsaga. Tatakbo pala yung nanay niya na incumbent mayor, Chairman. Yes po. At siyempre po, pag nag-file ng candidacy, yung nakaupong mayor, hindi pa po naman siya kaagad deemed resigned. At kung sakali po siya ipapala rin, tsaka lang po siya deemed automatically resigned at ang hahalinin po ay yung vice mayor naman. Ang vice mayor po ay anak din niya, kapatid po nung dating kongresista. Tingnan mo nga naman ang... kanila pala yan. Dasmariñas, ano? Yun ang kaibahan ng isang mayor, no? Kapag ka mayor pala, hindi ka kailangan mag-resign upon filing. Hindi katulad ng cabinet member, ng no? appointive position. Apo, pagka po appointee, hindi po deemed resign. Pero halimbawa, ikaw ay senador, tatakbo kang presidente, tapos ikaw hindi pinalad, ay babalik ka muli sa pagiging senador, lalo pat hindi pa tapos ang iyong termino sa pagiging senador. So kahit nangangampanya yung mayor para maging congressman, di ba, paano niya magagampanan yung pagiging mayor? Walang problema yan. Walang problema. Di ba ganon? Po, hindi sa sinasuggest ko. Siyempre, kung magkakaganon man, meron pong iba, mag-leave muna. At total naman, meron namang vice mayor na pwedeng humalinin pansamantala. At anak din naman niya. At anak din naman. Ilan ho bang nag-file ulit? Ilan ang nag-file na bukod kay... Lima yan. Ang kanilang kandidatura para sa eleksyon, dyan po sa August 29 natin, sa Dasmariñas City. Kung si Kong Kiko pala, pwede ring tumakbo kung gusto niya. Yes po. Hindi po siya nag-file, pero pwede po siyang tumakbo sapagkat yung pong kanyang pagkakatanggal ay administratibo po yun. Hindi po siya kasong criminal and therefore wala pong perpetual disqualification to hold public office. Paano ho kung sakaling tumakbo siya at nanalo? Ibang term na yun. Ipoproklama po namin yun. Katunying ka, Jerry, sapagkat again, yung pong kanyang pagkakatanggal ay hindi po balakid upang siya ay makatakbo. Kung ano pong gagawin ng Kongreso, yun naman po speculation lang natin. Nasa kanila na po yan. Basta sa amin, ang isang natanggal ay pwede makatakbo at hindi po disqualified. Tingnan mo na. Kasi kumbaga, ibang panibago, kung sakali, sabagay, hindi naman mangyayari na, hindi naman siya kandidato. Kung sakasakali lang, yung senaryo na yun. Panibagong mandate yun So pwedeng... ganun po yun, dahil may mandato na muli ng mga kababayan po natin. Okay. Tumanggap daw kayo ng donation mula kay Mayor nakakatakot naman yung tanong mo. Pagka tumanggap, tumanggap donasyon. Alam mo, pag mga donasyon ngayon, marami kinakabahan At inamin ni Chairman. Inamin din ni Chairman. Na meron. Kaipaliwanag nyo nga yun, Chairman, na tumanggap daw ang COMELEC ng 50 million donation mula sa LGU ng Dasmariñas na ang nakaupo na mayor ay kakandidatong congressman.
Tama po yun. At least po maganda po yung naging statement yun ng huli mula sa local government unit. Ibig sabihin, sinigurado namin. Opo. Hindi galing kay Mayor. Jerry, na ito ay nanggaling mismo at nagdaan sa proseso ng local government unit. Ngayon po, yan po ba ay illegal at mali? Alam niyo po, doon sa ating Omnibus Election Code, siyempre hindi naman kami basta tatanggap, ayaw natin makompromiso ang independence ng Commission on Elections. Sa Section 10 po ng Omnibus Election Code, napakaliwanag na si COMELEC ay pwedeng maghingi ng tulong sa mga local government basta po kung ano man yung itinulong ay amin pong i-reimburse kapag po nakarealize na kami ng tinatawag na savings at the end of the year. Yan po ay napakaliwanag at yung po sinite namin doon sa mismong resolution din ng COMELEC sa pagtanggap nitong amount na ito. Matatandaan po ng lahat, Katunying ka Jerry, kailangan po namin na 191 million para po pondohan ang special election ng Dasmariñas at dahil nga po sa wala namang kaming handang budget para dyan, talaga pong kapos kami dahil hindi na po ine-expect ng lahat na merong namatay na kongresista o kaya merong nabakante na kongresista dahil nga po natanggal. At dahil po dyan napakalaking bagay po yung tulong at yung po hindi namin nilihin. Public po namin tinanggap yun in the presence of the members of the media, pati po mga civil society na andun po sa mismong araw ng pagtanggap ng cheque. At yan po ay aming gagamitin at hindi po walang diskresyon ang city government ng Dasmariñas kung saan namin gagamitin yan at ang lahat po ng resibo ay kinakailangan namin isubmit sa kanila for liquidation purposes and at the same time, kinakailangan namin i-reimburse yan at the end of the year. Hindi ho ba parang makukulayan yon dahil yun nga kandidato nga yung mayor ng LGU na yon na nagbigay ng donasyon. Ay ginagaranti naman po naman natin na Katunying ka Jerry, halimbawa po yung 50 million ay aming idadagdag sa pagpapasweldo sa ating mga guro. Wala naman pong duda na ang mga guro ay maglilingkod ng maayos, tama at wala pong kikilingan. And therefore, sisiguraduhin naman po yan ng inyong Commission on Elections. In fact, sa harapan po nila nung tayo po tumanggap ng cheque, sinabi natin na ang COMELEC ay hindi po magdadalawang isip na mag-file ng kaso sa tinatawag na abuse of state resources, lalo na sa panahon ng pangampanya in their presence. So, ibig sabihin, kung may mga kaso, may mga maipapile na complaints, ay amin din po yan nalilitisin at kaparehas po, kahit po hindi nakaupo, ay amin din po yung kakasuha kung kinakailangan. So, huwag po mag-alala ang lahat sapagkat sa amin po, kahit sinong may tumulong, lalo na po ibang government agencies, ay tatanggapin namin. Basta, subject to reimbursement. Chairman, maikling lang to ha. Huwag nyo nang habaan paliwanag dito sa tanong ko na to. Kasi parang nagkakagulo ngayon dyan sa Lucena City at sa Lucena mismo dahil may nilabas pong desisyon ng DBM na yung NTA ay sa probinsya na kukwentahin yung share ng syudad ay sa probinsya na kukwentahin. Well, para mas maintindihan, kumbachero, ang Lucena ay highly urbanized city. Highly urbanized city. Pero ngayon may kumukwestiyon ang DBM at DILG na hindi pala ito dumaan sa proseso ng pagka-highly urbanized city. Hindi pala ito dumaan sa plebisito. Pwede ba yun? Oo. Katunying ka Jerry, sa amin pong record at nag-issue na po ng certification ng local COMELEC namin, yan pong Lucena City ay isang component city pa rin sa amin pong pagtatala. Dahil po, ang mga mamamayan po ng Lucena ay bumoboto pa rin sa kanila pong governor. Kung yung highly urbanized city, hindi dapat po ay nakaseparate at hindi bumoboto katulad ng Puerto Princesa. Ang Puerto Princesa ay isang highly urbanized city kung kaya hindi siya bumoboto sa kanilang governor. At kung wala pong deklarasyon mula po sa ating Pangulo na siya ay highly urbanized city at kung hindi po nagkaroon ng isang plebisito para po ikumpirma yung deklarasyon ng pagiging highly urbanized city, then hindi po siya highly urbanized city at siya po sa kasalukuyan ay maaaring considered pa rin na component city at kakailanganin ng isang opisyal na deklarasyon mula sa Pangulo at isang plebisito para iyan ay maging isang highly urbanized city. Naku, salamat po sa paglilinaw at sa susunod ay pag-usapan po natin ito ng mas mahaba. Mr. Chairman, Thank you, Chairman! Maraming salamat po. Magandang umaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot of Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ay! Andito pa pala tayo. Ay, Tatay Bonnie Aporo, akala mo ha. Oy, mga nababaha dyan, thank you sa pagsama niyo po sa amin. Buti na lang meron tayong maasahang bubong. Ayan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, Kuya Romel Sitin, bukas na lang tayo ha. Ay, Mag-enjoy Joshua, muna Tim. kayo dyan sa Aseya. Ayan, naku, kagandang lugar Talaga naman. Ingat, bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan, susunod na. This time check is